Sa mga hirap baklasin tong drill chuck ng impact drill, tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng wrench nito pang baklas na kasya sa sukat niya na medyo manipis. Hanapin lang natin yung dalawang gatla dyan sa loob, tapos gagamit tayo ng caliper. Susukatin natin yung dalawang gatla niya kung yung sukat niya mismo para ayun yung gagawa natin ng wrench. Ang gagawin natin, open wrench, pambaklas ng drill chuck. Ito yung sukat niya, nasa 17.7 mm yung gagawa natin ng wrench niya. Okay na, nasukatan na natin. Yung dalawang gatla niya, nasa 17.7 mm yung sukat niya. Meron ako dati dito, yung open wrench pambaklas, kaso iba na yung sukat niya. Ayan, medyo maliit pa siya. Sa ibang natin gagawan, dyan natin gagawan 17.7 mm. Guguhitan natin kabilaan. Kung gagamit kayo ng ibang wrench, hindi talaga kasya, dapat talaga medyo manipis. Ito na, naguhitan ko na yung dalawa. Balik grinderin ko na lang to. Grinder ko na rin yan para kabilaan. Pag pinukpok, para mapuputol na lang. Bali, babaping ko pa to kasi medyo manipis yung gagawin natin pang drill chuck. Ito na yung open wrench na pang drill chuck. Sukatin na natin. 17.9 mm sa labas, halos sa loob 16.7. At kung saan ko naman to nahanap tong bakal na manipis na to, nahanap ko lang to sa junk shop. Kahit gumamit kayo ng 4.0 mm or 4.5 mm. Ngayon baklasin na natin tong drill chuck na to. Kung may tornilyo siya sa loob, okay lang yan kasi kinalawang na yung loob niya, hindi na mabuksan ng susi. Lagay na natin sa wrench na ginawa natin. Inipit ko na rin siya sa gato. Hanapin lang natin yung gatla niya, yung dalawa. Tapat lang natin sa wrench. Ngayon, ito na yung magandang pambaklas ng drill chuck. Kasi nga may wrench na tayo na DIY. Bubukin lang natin ng konti hanggang sa pumasok yung gatla niya. Gagamit tayo ng liabe tubo pambaklas nitong drill chuck. Iipit lang natin sa ulo na ng drill chuck. Adjust lang natin eksakto. Pa-counterclockwise yung pagbaklas nitong drill chuck. Kapag hindi kaya, gamit lang tayo ng sledgehammer. Ito, ipit na natin sa drill chuck niya. Pa-counterclockwise. Tutulak natin pababa to. Ay, medyo mahigpit siya. Ayun, medyo lumuluwag na siya. Ayun, mukhang naputol na rin yung tornilyo niya sa loob. Ayun na, paluwag na siya ng paluwag. Ayun na, nabaklas na. Tanggalin na lang natin. Ay, naiwan na yung tornilyo niya sa loob, sa drill chuck. Yung kaputol niya. Ito na yung kaputol ng tornilyo. Pa-clockwise yung pagbaklas nitong tornilyo sa loob. Itong nasa shafting. Ito na, natanggal na yung tornilyo niya. Kabit na natin yung bagong drill chuck niya. Pahigpit nito pa-clockwise. Pitan lang natin. Tapos gagamit tayo ng Allen wrench para mas lalo pa siyang mahigpitan yung drill chuck niya. Pa-clockwise lang. Pitan lang natin ng konti. Tulak natin. Pa-clockwise.
Ayun, mahigpit na. Tapos mamaya maglalagay pa tayo ng tornilyo niya sa loob. Bagong tornilyo niya. Pa-counterclockwise naman yung pahigpit nito. Tapos gamit tayo ng Phillips screw. Pahigpit counterclockwise. Sa tornilyo niya sa loob. Ito na, mahigpit na. Tanggalin na natin siya sa wrench na ginawa natin. Ito na yung drill chuck niya. Nasa loob na yung tornilyo niya. Ngayon, alam nyo na kung paano gumawa ng DIY wrench na pambaklas ng drill chuck na medyo manipis.